Ito, tignan ninyo. 13, 2005. He is no longer in power. On November 1, 2021, carnality was totally defeated. He said, Ito po, tingnan ninyo ha. Sa harap po mismo to ng KOJC. Nagmarcha tong mga pulis. Tingnan nyo ninyo, para kayong ROTC. Tingnan nyo, style. At tingnan nyo, hawak na mga baril. Ha? Sabi nga ni PRRD, i-quote ko siya mamaya, i-discuss natin yung mga sinabi ni PRRD. Ang kukorni nitong mga pulis na ito. Tingnan nyo. Oh, ang dami nila. Asher's son has completed the May work. almos yan ha. Nakatago ang muka. Oh, You have made us your sons and daughters. tindi no. Completely and completely free from the circumcision. Molded after your true and perfect manifestation. Your son, the ruler of your kingdom. Ayan, tingnan nyo ha. Asher glory. Ganyan na po pulis. Oh, ngayon may kasunod pa. Ha? Hinaharangan nila yung traffic para wag makadaan para itong mga ito makapagka-jogging-jogging sa tapat ng KOJC. Tingnan nyo naman kung hindi naknukan ng kakabaduy, ng kakornihan itong mga pulis na ito. Ay, hindi, wag po kayong magagalit sa akin ha. Yan ba ay tamang... Kunwari ako yung pulis dyan, nag-training ako ng pagkatagal-tagal. Nag-aral ako para magpakapulis. Tapos, papupuntahin mo ko ng Davao para harasin ang iisang pastor, ilang kami na mayroong armado. Armado kami para harasin ang iisang tao, iisang pastor. Hindi ba, ewan ko lang ha, kung ako yung pulis, makukornihan ako rito? I mean, syempre, di ba? Hindi lang naman kayo. May AF, may militar pa. Anong haharap nyo sa mga militar? Anong pagmumukhang ihaharap nyo sa mga militar? Kanina lang po madaling araw ito nangyari sa KOJC. Di ba? I mean, ganito kami mga pulis. Titingnan ko, ano kayo masasabi ng mga militar sa amin? Sabi siguro, ang corny nyo. Hindi naman sinabi ng militar ha, pero nai-imagine ko siguro, ang corny nitong mga ito. Oh, parang, hindi nila kaya hulihin si pastor, kaya hinaharas si pastor. Ang dami-dami nila, ang uhulihin ni isang tao, pastor pa, hindi pa armado, kayo fully armed. Ha? Alam mo yung binubuli ninyo, walang kakwenta-kwentang tao. Hindi ko sinasabing walang kwenta si Pastor Kibuloy. Pero ibig ko sabihin yung forced ba? Yung kung i-compare mo yung kwenta nung lakas ng force nyo doon sa lakas ng puwersa ni Pastor Kibuloy na nag-iisang tao na walang armas. Tapos ganyan ang dadalahin ninyo. I mean, nakakahiya ito. Lantarang nakakahiya itong pinaggagawa ninyo. Alam mo, Tore, ha? Kung ako sa iyo, kung gagawa kayo ng kahihiyan, kayo Tore at Marbil, kung gagawa kayo ng kahihiyan, kayo na lang dalawa. Baka itong mga pulis na ito, ayaw din ipakita yung mukha kasi nakakahiya eh. Masasabi kaya ni itong sa mga anak nila, anak, good day. Productive ang araw ko. Nang haras kami doon sa isang religious compound. Armado kami at ang huhulihin lang namin ay hindi namin makita-kita. Kaya hinaras namin sila na fully armed kami, napakadami naming tao. Ganun katindi. I mean, kahihiyan nito. Alam mo, nakakahiya kayo sa AFP. Nakakahiya kayo sa NBI. Siguro sabihan ninyo yung amo nyong nasa itaas, oy! Gagawa kayo ng kahihiyan. Pwede ba kayo na lang nakakahiya? Huwag nyo na kaming idamay. Problema kasi dito, wala namang silang magawa eh. Oh, di ba? Kaya lulukin na lang nila yung kakornihan. Kung ako siguro ito, hiyang-hiya na ako, takpan ko talaga mukha ko. Nakakahiya to. Kakornihan to. I mean, buti kung ganyan eh, di ba? Medyo proud ako eh. Susugod kami sa bundok. Kuta ng mga NPA. Kuta ng mga komunista, kuta ng mga party list na komunista. Di ba? Kung gano'n, di ba? Gano'n ang susugurin ko na nagtatago sa bundok at kuta nila yung ganyan. Proud ako. Fully armed kami. Magkakasubukan tayo.
'di ba? Yung force hindi na yung binubuli nila hindi malayo sa kanila. Eh ang layo nung binubuli nila, walang kalaban-laban. Paano ka magiging proud? Ang layo po. Ang layo. Kaya nga pag chikita ko rito, pambira. Ay, sabi ko, ewan ko, ang nangyayari sa Pilipinas. Since April 13, 2005, he is no longer in power. Ayan o, On hindi ko November 1, na-i-stop eh. 2021, carnality was totally defeated. His head with many faces has fallen to the ground. Asher's son has completed the work of salvation. He is now enthroned as king of the new creation. Nakakahiya to. Made us his sons and daughters, Corny. permanently and completely free from the Satan seed, molded after your true and perfect manifestation. Your son, the ruler of your kingdom nation, Asher glory now rest. Corny, no? Ayun na. O, tingnan natin ito. Ah. Full battle gear kayo. Tingnan nyo reaction ngayon ni PRRD sa ginagawa Magtanong nila. ako, sino ang kalaban ninyo? Black Mamba, shout out. Wala namang private army yan si Pastor. Pag-landing sa the other day dito sa Davao, siyempre katabi ng airport, yung KOJC compound. Daming pulis. So, SWAT, nakatakip ang muka, nagta-traffic dun lang, yun yung bottleneck dun sa So, Alam nyo, totoo itong sinasabi ni Atty. Trixie. Before, nung wala pang kakornihan itong mga pulis, nagpupunta kami na sa Davao, maluwag yung airport eh. O kahit airport po yan, wala pong bottleneck dyan. So kahit, kunwari ang target time mo is 2 o'clock, pag malapit-lapit ka lang, halimbawa, pwede kang umalis dun sa location mo ng 1:45, aabot ka ng 2 sa airport. Madali lang po. Ngayon, talagang nagba-bottleneck na po dyan. Wala talagang silbi yung mga pinagagawa ng mga pulis na yan. Nagta-traffic po dyan. Muntik pa nga kaming malate ni Boss Dada nung pauwi kasi na-miscalculate namin yung oras. Grabe ka traffic. Papunta ng airport. Grabe ka traffic. Sobra. Para kang nasa Maynila. Ganun na po. I think mas masahol pa ngayon sa Maynila yung going to the airport. Kasi nga, bottleneck po. Totoo yung sinasabi ni Atty. Trixie, nagba-bottleneck dahil sa checkpoint. Hindi ko maintindihan. medyo... Anong kakornihan? Isa na ang kalaban nila, Pastor pa. Kasi ang dami nila. I mean, di ba? Iisa lang kalaban nila, Pastor. Kahit sinong matalinong utak, alam mo, matatawa ka dito. I have nothing against police. Alam mo, marami tayong kaibigang police. Kaya lang, etong ginagawa nyo talaga, medyo, pag pinag-usapan ito, lalo na ng mga intellectual na tao, I don't think kahit yung mga naunang pulis sa inyo, mga retired generals na nauna sa inyo, I don't think magiging proud sila sa ginagawa ninyo. Nakakatawa talaga. Ang dami nyo, full battle gear, pastor lang huhulihin nyo. Naka-involved. Hindi ko lang kasi malapit ako sa police eh. Once upon a time, I was president. Once upon a time, I was a mayor. Talagang mahal ko ang police pati sundalo. Kaya, this is the first time ako nag-react. This is the first time ako nagsalita sa bagay na yan. Kaya ang kalaban ng gobyerno, wag na lang yung pulis pati military, ayaw kong idadamay. Gobyerno na lang. Ang kalaban ng gobyerno, si Pastor Kibuloy, isa lang yan. Ang kalaban ng gobyerno, isa lang, Pastor Kibuloy. Nagtataka nga ako, bakit kinakalaban ng gobyerno ito si Pastor Kibuloy? I really, at ito wag po kayong magagalit. Ito naiisip ko lang, no?
hindi ko maintindihan sa gobyerno bakit kinakalaban si Pastor Kibuloy. Sana naman ito ay political issues lang. Sana ito ay hindi rin laban ng mga reliyon. Kasi baka mamaya, ah, alam mo na, may mga nadidinig kasi ako na ibang reliyon, grabe idiin si Pastor Kibuloy. Nakamata po kami sa inyo. Okay? Nakamata po kami. Tinitingnan namin ang galaw namin. Tatandaan po natin, yung laban ni Pastor Kibuloy ay hindi lamang laban niya. Yung laban ng KOJC ay hindi lamang laban ng KOJC. Ito ay laban ng mga Duterte rin. Laban to ng Davao at ito ay laban ng mamamayan. So kung kayo ay reliyon na medyo galit kay Pastor Kibuloy, huwag niyong sakyan ito. Huwag po kayong sumakay dito. Kasi po, kung dinadagdagan nyo ang pagdiin kay Pastor Kibuloy, kayo ay pumapanig sa gobyerno. Natatandaan ng mga taong bayan kung sino ang makikisawsaw na reliyon para idiin si Pastor Kibuloy. Hindi po ako magja-judge. Ulitin ko, hindi ko po ugaling maghusga. Kayo po ang humusga. Watch other religion na instead tumutulong sa gobyerno sa laban ng mamamayan, idinidiin pa si Pastor Kibuloy. Isang tao lang po yan. Oo. Nagkulang tayo ng bagay, wala na masyadong away noon. So, dapat yung mga ganon, naka-full battle gear. Isang pastor na of Jesus Christ, the name above every name. Ang laki ng congregation na yan. Tapos naka-full battle gear kayo. Magtanong ako, sino ang kalaban ninyo? Wala namang private army yan si pastor. Guaranteed po, wala pong private army si Pastor. Wala nga silang armas eh. Maniwala po kayo sa amin. Walang private army si Pastor. Hindi niya ugali yan. Hindi po style ng KOJC yan. Bagamat ako'y hindi member ni, na-observe po namin. Hindi po marahas ang mga taga KOJC. Hindi po sila ganun. Prayer warriors. Marami pero. Yun, marami sila. Prayer warriors, armado sila ng camera kasi nga may SMNI. Yan talaga ang panlaban ng KOJC. Para silang may PCO. Ang PCO nila yung SMNI. Parang ganun. Diba? Iyon ang armas nila. Pero yun ay hindi nakakasakit. Hindi nakakamatay. At yun po ay legal. Milyon. Yung prayer warrior na yan. Sir, anong theory nyo? Bakit may overkill? Ay, so, kahit sinong ordinaryo mamamayan. Yan ang sakit ng nasa gobyerno eh. Ayaw ko kasi magsalita. Ang ganda nung tanong. Bakit sa tingin mo PRRD may overkill? Bakit OA? Bakit ginagawa ng gobyerno yung ganyang ka-OA yan? Ganyang kakornihan? Ang sagot ni PRRD ay sakit yan ng gobyerno. Tuloy tayo. The police and the Yes. military. Pat lalo na itong isang police. Pagka ganun, magpabilib ka agad. May utosan na hulihin mo si baski congressman niya magpadala ng yung militar, tangkidigira, tawag nila sa Bisaya, magpadala ng mga medyo korne. Yun. Style nila. Pag may inutusan, magpapasikat. Magdadala ng batalyon. Diba? Parang tangke di gulat. Yan, sinasabi ni PRRD. Yung pasikat eh. Yan po si Torre. Alam nyo, napansin nyo kay Torre ha? Diba napakahilig nito sa press con?
Naalala nyo yung nag-road rage before? Siya yung nagpa-presscon doon, which is maling-mali. Maling-mali yung ginawa ni Torre na yon. Siya nga mismo humarap sa presscon eh. Kaya alam mo, eto si Torre, eto ay nasa linyada na may pagkaboying. At alam nyo, yung gobyerno natin, dahil pipi yung kanilang ulo, hindi kayang magsalita mag-isa, gusto nila yung kanilang mga tao ay mahilig magpa-presscon. Oh, yan si Torre. Mahilig magpasikat. Boying na boying eh. Nagkasakit lang to si Boying. Pero sa katunayan, kung walang sakit yan, araw-araw pa rin yan sa presscon. Naaalala nyo before? Siya ang araw-araw balita. Bakit? Pasikat. Same thing, they have common denominator. Tong mga bata ni Marcos, dahil pipis siya, kailangan mahilig sila magsalita. Boying. Diba? Abalos. Torre. Ganyan sila. Kaya nga hanggang ngayon, pati si Trillanes, kinuha pa nila eh. Utusan mo lang 3 NBI dyan o 3 pulis, hulihin mo o sabihin mo doon na ano bang that's an overkill. Alam mo kung ano, what the name of the game? Pa-impress. So, pakit sila dun sa taas. Ngayon, okay. Babalikan natin yan ha. The name of the game, pa-impress. Pa-impress sila doon sa itaas. Meron sinabi, kung totoong tunay na Diyos ang sinasamba ng mga ibang religious group at tunay na makatao, suportahan nila ang mga ginagawa ni Pastor Kibuloy na pagtulong sa kapwa, lalo na ang mga bata. Tama-tama po. Ito, panawagan ko sa ibang reliyon. Welling, maraming salamat po. Ako po ay hindi member ng KOJC. Pero, kayong ginigipit si Pastor Kibuloy, and in all my honesty, ay siya po ay inosente. Siya lang po ay kaibigan ni PRRD at binigyan niya ng plataforma si PRRD na magkaroon ng gikan sa masa sa SMNI. Ganyan na po ang ginagawa. Kaya ito'y panawagan ko sa ibang religion. Kung kayo galit kay Pastor Kibuloy, tumahimik na lang kayo at the very best. Kung hindi nyo kayang tulungan si Pastor Kibuloy, ayaw nyo makisama para ipaglaban ang bansang Pilipinas, ipaglaban ang mamamayan. At very best, tumahimik na lang kayo. Huwag nyo nang dagdagan ang panggigipit kay Pastor Kibuloy at sa KOJC. Huwag na po nating dagdagan kasi ito ay meron ng linyadang political. Dadagdagan pa natin ng religious rivalry. Huwag na po. Kasi hindi lang po ito KOJC. Ito ay pakikipaglaban. Kita nyo naman siguro. Kung sumipsip lang si Pastor Kibuloy kay BBM, wala siyang harassment na ganito. Alam kong alam nyo yan. Alam kong hindi kayo bobo. Ginigipit lang ito si Pastor Kibuloy dahil hindi nila kayang hawakan sa liig. Ganyan po ang gobyerno ngayon. Pag hindi ka kaya hawakan sa liig, gigipitin ka. Kaibigan niya pa si PRRD. Sa Davao pa, ang main church ng KOJC. Sa Davao pa si Pastor Kibuloy, lalo siyang iniipit. So, wag na po nating dagdagan ng religious rivalry po. Pakiusap lang po sa inyo. O, ito. Tuloy. Pati yung taas, maligayahan. Pero yung taas, alam nila, yung puwet nila, ginaganon kasi nakukornehan yan sila. Especially the military men. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Nakukornihan ng mga militar dyan. Pulis, hindi ba kayo nahihiya? Hindi ba kayo nahihiya sa mga militar? Hindi ba kayo nahihiya sa NBI, mga pulis? Ako'y nagtatanong lang po. Yan naman po ay sinabi ni rin ni PRRD. Nakukornihan na yan sa inyo. Yung ginagawa ninyo. Kasi ito raw ay pasikat. Okay?
inutusan, gipitin ang KOJC, so magpapasikat. O, di ba? So, sino pa ba yung tinutukoy ni PRRT? Kung hindi, ito sila Torre, ito sila Marbil, nagpapasikat sa taas. Pero alam nila, nang nasa itaas mismo, kinikiliti lang yung puwet nila. Pero kahit sila, kung sino man yung nasa itaas na sinasabi nyo, which malamang-lamang yan, sino pa ba yan? Kung hindi sila tambayan, sila Marcos lang din yan. Nakukornihan din sa ginagawa ninyo. Bakit? Bakit? Alam nila, sip-sip lang kayo. Tatandaan nyo to parati. Tandaan nyo to parati. Yang mga matatalinong tao, alam nila pag yung tao ay sumisip-sip lang sa kanila. Alam nila yan. Kaya alam mo kami, kahit nakakasama namin ang mga Duterte, hindi po kami himod puwet. Hindi po kami yung parang sip-sip ng sip-sip sa kanila. Bakit? Halata yun. Mahahalata nila yun. Hindi ko ibig sabihin bastusin ang mga Duterte, hindi po yun. Pero yung sisip-sip na puro kapuri, basa po ng mga matatalino yan. Kaya po hindi gawain ng banateros yan na puro, ay, Pastor Kibulo, ay, PRRD, hindi po namin, na-notice naman to ng iba ng mga nakasama namin. Actually, nung nagka-meeting kami kay PRRD, medyo yung banateros ang iba ang tanungan kay PRRD. Medyo yung tanong ng lalo na si Banat Bay, iba ang tanong kay PRRD. Hindi himod puwet sa madaling salita. 'Di ba? Iba yung tanong niya parang PRRD, bakit binawi mo na sabi mo hindi adik si Marcos? Ganon. Ganon ang mga tanungan niya. Kasi alam niyo kung bakit? Alam ng mga matatalinong tao kung sino lang yung sip-sip. At alam ng mga matatalinong tao kung sino talaga yung nagtatanong. Alam nila, ito sila Torre, alam nila sip-sip lang yan. Kaya nakukornihan din sila. Hindi masyado yung pulis. Mm. Yung mga military men, tapos bakitaan mo ng ganon, magsabi yan, ano ba naman na ginagawa nito? Anong class ba ito sa PMA Madrid itong ulol na to? Hindi, di ba? Totoo yan, no? Nakakahiya yun. Ewan ko. Sana naman magkaroon kayo ng backbone. Meron naman magsalita sa inyo dyan ng mga inutusan. Total, pulis naman kayo. Magkaroon kayo ng tindig. Medyo kasi kayo nakakahiya dyan. Lalo na sa mga sundalo. Grabe.